sa ikapitong buwan ng Chinese Lunar Calendar ang siyang magpapaalala na hindi lahat ng multo ay nanggugulat sa pamamagitan ng mga nababasag na baso, mga malalamig na hangin. May mga multo na nagpaparamdam sa pinakatahimik na paraan. Ayon sa paniniwala ng mga sinaunang Tsino, ang Ghost Month daw ay isang panahon na ang mga kaluluwang gutom ay maligalig na gumagala sa ating mundo. Sa panahon ito, dapat daw iwasan ang magsimula ng kahit anong mahalagang proyekto o gawain. Iwasan daw ang bumiyahe, maglunsad ng bagong negosyo, magpakasal, dumaan sa medikal na operasyon, may malaking bilhin sa kahit anong bagay na maaaring bumago sa iyong buhay. Lalo na yung mga gawaing maaaring magdala ng panganib. Yan ang kanilang paniniwala. At para mapayapa daw ang mga kaluluwang gutom, may mga nag-aalay sa altar, nagsisindi ng insenso at nagsusunog ng laroang perang papel. At sinasagawa ang mga seremonya upang panatilihin ang kapayapaan ng mga buhay at ng mga kaluluwa. Pinapakita raw nito ang malalim na paniniwala ng kanilang kultura sa mga ninuno at sa sinaunang kaalaman. Pero sa paglipas ng panahon, marami na rin hindi naniniwala sa mga ganyan. At ang kanilang tingin ay hindi natugma ang mga makalumang superstisyon na ito sa galaw ng modernong mundo. Pero hindi porke hindi mo pinapansin ang isang bagay, hindi ibig sabihin na ito ay wala na rin. Paano kaya kung may isang tao na lumabag sa tradisyon? Paano kung sa kanyang pagpapabaya ay malalaman niya sa pinaka nakakikilabot na paraan ang nangyayari kapag ang mga kaluluwang gutom ay napabayaan? Kung bakit may punto pala ang babala ng makalumang karunungan. Simulan na natin ang kwento ni Nathan, sinulat po ni Ginoong Vincent Manrique ngayong unang Lunes ng Agosto, buwan ng kasaysayan na buwan din ng kababalaghan. Ngayong unang Lunes po ng buwan. Mga kapatid ko, ito na po ang simula ng ating kwento na pinamagatang Agos sa Agosto. Maligayang pagdating, Ma'am Vivian, Sir Nathan. Salamat, Lorna. Masaya ako na nandito kayo, Vivian. Nathan, kumusta biyahe ninyo? Mabuti naman pa. Heto, kasama ko si Nathan. Nathan, pirata na. Kumusta, Lolo? Tagal tayo di nagkita. Mabuti nakabakasyon kayo ng mama mo. Tama-tama, Ghost Month na. Masya-celebrate tayo, ha? Pa, nasan si Mama? Naroon sa isa sa mga tindahan natin. Alam mo naman siya. Ayaw nang wala ginagawa. Pero siya uuwi na. Tawag siya kanina tanong niya kung nandito na kayo. Ma, I'm tired na rin I wanna rest na sana. Okay, come with me. Ituturo ko sa'yo ang kwarto mo. Sige, Vivian. Ikaw na bahala kay Nathan, ha? Napaayos ko na magiging kwarto rin nyo. Shay, pa. Lorna. Ikaw handa pagkain para kina Vivian at Nathan, ha? Yes, sir. Ma, anong ginagawa ni Lolo? Shh! Huwag kang maingay, Nathan.
Nagsisindi siya ng mga insenso at mag-aalay ng pagkain sa altar. Mga prutas, kanin, karne, inumin. Pagkatapos, magsusunog naman siya ng joss paper o yung tinatawag ding ghost money. Para saan yung iaalay na pagkain? Tsaka para saan yung pagsusunog ng joss paper? Ay, sa Amerika ka kasi lumaki kaya hindi mo na alam ang mga kaugaliang Chino. Ang pag-aalay ng pagkain ay ginagawa para pakainin ng mga gutom na espiritu. Ang pagsusunog naman ng joss paper ay para masigurong matatanggap ng mga espiritu ang mga alay. Oh, kinda weird Nathan, hindi kita tinuruang hindi respeto ang tradisyon ng lahi natin. Sorry ma. Ayon sa tradisyon, may mga kaluluwang ligaw at hindi matahimik na maaaring magdala ng malas kung hindi sila pakitaan ng kabutihan. Ang pagkain ay inialay para patahimikin at pasiyahin ang mga multo. Sa ganitong paraan na ipapakita ang habag at naiiwasan ng kamalasan o sakuna. Pero 2025 na ma. Hanggang ngayon ba may naniniwala pa rin sa mga ganyan? Manood ka na nga lang. Baka magtampo sa'yo yung lolo mo kapag nalaman na ganyan ang tingin mo sa ginagawa niya. Kuya Nathan, labas tayo mamaya pagkatapos mag-alay ni lolo. Saan tayo pupunta? Lilibot lang tayo. Ipapakita ko sa'yo yung iba pang activities pag Ghost Month. Don't worry, di naman tayo lalayo eh. Mabuti pa nga, Meiling. Igala mo si Nathan para ma-refresh yung utak niya sa tradisyon nating mga Chino. Tingnan mo, Kuya Nathan. Ang daming nakasabit na red lantern sa bintana ng bawat bahay. Ang ganda, di ba? Pati dito sa kalsada, ang dami ring lanterns. Mabuti naman at umuwi kayo ngayong taon, Kuya Nathan. Matagal na rin yung huling uwi niyo eh. 10 years old ka pa lang nun. Ako naman, 8. Ayoko akong umuwi Wala naman akong gagawin dito. Hindi mo ba namimiss ang mga Chinese tradition? Hindi Well, hindi naman kita masisisi. Sa Amerika ka na kasi lumaki. Pero sana, huwag mo pa rin tuluyang kalimutan ang lahing pinagmulan mo. Tingnan mo yun Kuya Nathan. Ano yan? Gezai Shi. Isa itong makulay at masining na pagtatanghal ng kwento, kanta, sayaw, na may kasamang tradisyonal na kasuotan at musikang Chino. Ginagawa ito tuwing Ghost Festival para haluin ng mga espiritu. Gaano ba ka-importante ang mga espiritu na yan para alibin pa? Sa bahay nga, si Lola nag-alay pa ng pagkain para sa mga espiritu din. Wala namang masama na sumunod sa tradisyon, Kuya Nathan. Ewan ko pa. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit kailangan gawin ng mga ganyan. Sa ibang culture naman, hindi yan ginagawa eh. Teka, bakit pala maraming nanonood pero walang nakaupo sa unang mga upuan sa harap ng stage? Iniwan talagang bakante ang unang hanay ng mga upuan sa harap ng stage. Nakareserba yan para sa mga espiritu kasi nanonood din sila. At bilang paggalang, hindi sila dapat tabihan para hindi sila maistorbo. Ano? Grabe, napaka-espesyal naman ng mga espiritong yan. Umuwi na nga tayo, Kuya Nathan. Nag-chat na sa akin si Lola Clarita. Hinihintay na raw niya tayo sa gate ng bahay. Ay, mabuti pa nga. Hindi ko rin naman nagugustuhan yung mga nakikita ko dito. Mabuti na lang at natakas ko tong bote ng alak sa koleksyon ni Lolo. Napaka-boring sa bahay na to. Wala man lang magawa. Napakasarap talaga ng alak na to. Nakakakalahating bote na ako. Sa susunod yung ibang alak naman ang titikman ko. Teka nga, lalapit ako sa bintana para may makita naman akong iba. Nakakabagot talaga dito sa loob ng kwarto. Ay, may mga tao pa rin sa labas. Nandun pa rin yung nakita namin ni Meiling kanina. Anong oras kaya natatapos yun? Nathan? Nathan, gising ka pa ba? Naku, si Mama. Hindi na lang ako sasagot para isipin yung tulog na ako. Nathan! Tulog na nga siguro yun. Mabuti naman at nakatulog na siya. Yan, wala nang kumakatok.
tuloy ang pag-inom. Ubusin ko kaya tong laman ng bote na to. Tama, ubusin ko to bago ako makatulog. Ay, nalasing ako dun ah. Pupunta ako sa altar kung saan nag-alay ng pagkain si Lolo. Doon din niya nilagay yung abo ng sinunog na ghost money. Ay, curious talaga ako kung bakit nila ginagawa pa rin yung mga ganong mga ritual. Masyado ng advance ang panahon kaya di na dapat yung ginagawa pa. Ay. Eto, nandito na ako sa harap ng altar. Eto yung abo na nakalagay pa sa espesyal na urn. Ang dapat dito, isabog, ikalat. At ito namang altar, dapat dito sinisipa eh. Lagot, nagkalat na ang alay ng mga pagkain. Total, dahil nagkalat na to, tapakan ko pa para tuluyan ang masira. Paggising nila, magugulat sila sigurado pag nakita nila ang nangyari sa mga alay nila. Clarita, hindi ka ba pupunta sa tindahan? Bakit nandito ka pa sa bahay? Hindi. Masama pakiramdam ko. Gusto ko magpahinga lang muna ngayon. Ano sabi mo? Kailan pa sa pakiramdam mo? Basta, ayoko pumunta sa tindahan ngayon. Ikaw na lang kung gusto mo. Ano nangyari sa'yo, Clarita? Bakit ikaw bigla na lang inaarte ng ganyan? Ah, ano yun? Bakit sisigaw si Lona? Bakit ka sumigaw, Lorna? Tingnan niyo po, Ma'am Vivian. Itong altar. Nagkalat ang mga pagkain at inuming alay ni Sir Kong Lao para sa mga espiritu. Pati ang abo ng ghost money nakakalat na rin. Diyos ko, sinong gumawa nito? Ano nangyari diyan? Bakit kakalat ang pagkain? Bakit sabog-sabog ang abo sa sahig? Hindi ko alam, sir. Kasi nakita ko lang na nakakalat na sa sahig ang mga abo at pagkaing alay sa mga espiritu. Ikaw, Meling, alam mo sino gawa nito? Hindi po, Lo. Hindi dapat sisira ito. Gagalit sa ating mga espiritu. Matindi sila maggalit. Sigurado kakanti sila sa atin. Pa, baka naman nadaanan lang ng pusa kaya natapon sa sahig. Mag-alay na lang ulit tayo mamaya. Si Nathan? Nasaan si Nathan? Nasa kwarto siya, pa. Natutulog. Tulog pa? Anong oras na? Gisingin mo na siya, Vivian. Malas siya sa negosyo. Tahali na, tulog pa. Lola, ligpit mo na yung kalat. Opo, sir. Opo. Dito ka na lang muna itatapon to mga nasirang alay. Ilalabas ko na lamang mamaya pagdating ng truck ng basura. Pero, sino nga kayang sumira sa mga alay na yun? Wala namang pusa dito sa bahay. Ay, teka. Ano yung parang mabahong naaamoy ko? Ate Lorna? Ay, nako, pusa! Ay, ikaw pala, Meling. Ginulat mo naman ako. Sorry po. Itatanong ko lang po kung naaamoy niyo ba yung naaamoy ko. Ang baho po kasi. Hindi ko alam kung saan nanggagaling. Ay, oo. Naaamoy ko rin. Iniisip ko nga kung saan galing eh. Imposible namang dito sa kusina. Wala namang basura dito maliban dito sa nasirang alay na itatapon ko pa lang. Hindi rin naman sa salas or sa room. Ewan ko kung saan galing ang amoy pero meron talaga eh. Napakabaho. Ay, nako. Hayaan mo at hahanapin ko. Ako na ang magbubukas ng pinto. Baka si Papa na yan. Ay, sige, Meling. Pa, mabuti at nandito ka na. Kamusta ang conference mo? Okay naman, Meiling. Excited na nga ako makauwi kasi alam kong darating sina Vivian at Nathan eh. Nandun sila sa kwarto nila, Pa.
Anong amoy yun? Hindi nga namin alam kung saan nanggagaling eh. Ang baho! Kanina pa namin naaamoy yun pa. Pupunta muna ako sa kwarto. Magpapahinga lang ako sandali at maliligo. Katatapos ko lang maligo. Naaamoy ko pa rin yung mabahong amoy dito sa kwarto ko. Saan nga kaya nanggagaling yung mabahong amoy na yun? Ananalamin nga muna ako. Ay, bagong ligo nga pala ako pero baka may dumi pa sa mukha. Okay lang naman pala. Kahit may edad na ako, mukhang fresh pa. May taong tumaan sa likuran ko. Nakita kong refleksyon niya sa salamin. Pero sino yun? Ako lang naman ang tao dito sa kwarto. Ay! Ano ba yun? Parang may pumatak na tubig sa ulo ko. Galing sa kisame. Ano ito? Parang hindi naman tubig. Mapula at malangkit. Dugo? Dugo nga! May tumutulong dugo sa kisame! Ay, tulong! Tulungan niyo ako! Ate Lorna! Anong nangyayari dyan? Buksan mo tong pinto! Sir Nelson! Nathan! Mabuti at dumating kayo! May dugo! Bakit ka umiiyak, Ate Lorna? Anong dugo ang sinasabi mo? Nasaan yung dugo? Sa kisame! May tumutulong dugo mula sa kisame! Ha? Bakit? Paano magkakaroon ng dugo sa kisame? Nasaan ba kasi, Lorna? Saan parte ng kisame? Doon, Sir Nelson! Doon galing ang dugong pumatak sa ulo ko mula sa kisame! Ayun! Wala naman eh. Dapat may kahit konting mansa ng dugo dyan eh. Wala naman oh. Totoo ang sinasabi ko. May pumatak na dugo talaga. Eto pa nga sa ulo ko. Bakit wala na? Pati ang nasa kamay ko kanina. Bakit wala na rin? Jesus naman oh. Baka naman nananaginip ka lang, Ate Lorna. Hindi ako tulog. Paano ko mananaginip? Ako tataka kay Clarita. Buong araw sama pakiramdam tapos bigla na lang siya tatahimik. Higa maghapon. Ayaw niya labas kwarto. Ano bang nangyayari dito sa bahay? Nasira ang alay sa espiritu. Si Ate Lorna, nakakita raw ng dugo na pumapatak mula sa kisame. Si Meiling may naaamoy na mabaho. At totoo naman dahil hanggang ngayon, naaamoy ko pa rin yun. Hindi nga nawawala ang amoy, Tita Vivian. Parang amoy ng nabubulok na... Ewan, hindi ko talaga alam eh. Basta, ang baho. Saan nga ba galing yun? Hindi naman natin makita kung ano ang umaalingasaw na amoy na yun. Ay, makikisabat nga ako sa usapan nyo. May nakita rin akong tila ba anino sa salamin. Dumaan siya sa likuran ko at nakita ko sa salamin ang refleksyon niya. Pero parang anino lang. Na madilim. Niya? Sino siya? Hindi ko siya kilala. Pero babae siya. Siguro dahil mahaba ang kanyang buhok. Ay, baka sisimula na higanti mga espiritu. Dapat kasi hindi nasira mga alay sa espiritu eh. Ngayon galit na sila. Kaya kung ano-ano na nangyayari dito sa bahay. Ay, ano ba naman yan? Ngayon pa ako naihi kung kailan kasarapan ang tulog ko. Ay, antok na antok pa ako. Ay, anong oras na ba? Ay, dito sa cellphone ko, 2:44 ng madaling araw. Kailangan ko pa tuloy lumabas ng kwarto para magbanyo. Ay. Hindi na ako magpupukas ng ilaw.
May sinag naman ng buwan na pumapasok sa bintana. Parang may naglalakad. May naririnig akong tunog ng sandalyas na kahoy na parang naglalakad. Sino yan? Walang sumasagot. Bubuksan ko ang ilaw. Nasa na ba ang switch? Diyos ko! Ano ito? Hindi totoo ang nakikita ko. May babaeng walang mukha, palutang-lutang dito sa salas. Nakaharap siya sa akin. At dahan-dahan siyang lumalapit. Halika. Lumapit ka sa akin. Ano raw? Siya ba ang nagsasalita? Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. At saan galing ang boses niya? Wala naman siyang bibig. Paano siya nakakapagsalita? Sumama ka sa akin. Hindi. Inabot niya ako. Inabot niya ang kamay niya. Parang gusto niya akong hawakan. Hindi. Ayoko. Ayoko. Sasama ka sa akin. Hindi! Ayoko! Ate Lorna! Ate Lorna! Diyos ko! Bakit nakahiga ka sa sahig dito sa salas, Ate Lorna? At tulog ba siya o wala siyang malay? Teka, Ate Lorna, gising! Gumising ka na, Ate Lorna! Meiling, ikaw nga. Oo, ako nga to, Ate Lorna. Anong nangyari sa'yo? Bakit dito ka natulog sa salas? Hindi ako dito natulog. Natumba lang ako at nawala ng malay nang iwasan ko ang multong papalapit sa akin at gusto kong hawakan. Multo? Oo, Meiling. May multo dito sa bahay. Multong walang mukha at nagsasalita ng hindi ko alam. Wala naman siyang bibig pero may naririnig akong sinasabi niya. Eh bakit kasi nandito ka sa labas? Bumangon lang ako para umihi kaninang 2:44 ng madaling araw. Pero pagdating ko dito sa salas, binuksan ko ang ilaw dahil may naririnig ako na parang naglalakad. Pagbukas ko ng ilaw, nakita ko ang multong walang mukha. Kinakabahan ako. Bakit? Kagabi, naramdaman ko na may espiritong gumagala sa bahay na to. Nakakita nga rin ako ng anino sa salamin na sinasabi mo. Hindi lang isa. At ang oras na sinabi mo, yun ang oras ng mga multo. Oras ng mga multo? Oo, ang 2:44 a.m. Sagradong oras ng mga espiritu yan. Isang oras na hindi pa lubos ang liwanag ng umaga, pero lumipas na ang kalaliman ng gabi. Sa Chinese numerology, ang ibig sabihin ng 2:44 ay doble kamalasan o dobleng kamatayan. Ay, sus Mariosep! Tama nga si Lolo. Nagalit ang mga espiritu dahil sa pagkasira ng mga alay. Kaya nanggugulo sila rito. Ikaw pala, Kuya Nathan. Pumasok ka. Ano ba nangyayari sa bahay na to? Mula nung umuwi kami dito, ang dami ng kakaibang nangyayari. Si Ate Lorna ba? Kamusta? Ilang araw na nakalipas, nakita ko siyang walang malay sa salas. May nakita raw siyang multo. Madaling araw yun. Multo na naman? Ikaw, Meiling, naniniwala ka rin ba sa multo? 2025 na. May multo pa ba sa panahong to? Kuya Nathan, alam kong lumaki ka sa ibang kultura. Pero naniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na kagabi lang, may naramdaman akong kakaiba sa bahay na to? Kakaiba? Kakaibang ano? May multo talaga sa bahay na to. May multo at hindi lang isa. Marami sila. Ay, pati ba naman ikaw, Meiling? Ako nga, sinira ko yung alay pero wala naman akong naramdamang kakaiba. Ikaw ang sumira sa mga alay? Well, na-curious lang naman ako eh.
sinubukan ko kung ano mangyayari pag sinira ko yung mga pagkaing inalay daw para sa mga espiritu. Kinalat ko yun, pati nga yung mga abo eh. Oh, okay naman ako. Wala naman nangyari, di ba? Anong wala? Hindi mo ba naisip na ang mga nangyayari dito sa bahay ngayon ay maaring resulta ng ginawa mong pagsira sa alay para sa mga espiritu? Sino nagsara ng pinto? Wala namang hangin o anumang puwersa na pwedeng maging dahilan para sumara yun ng kusa. Meron, Kuya Nathan. Hindi lang natin nakikita. Ay, ano ba yan? Kaya di ako makatulog. Anong oras na ba? 2:44 a.m. na oh. Pakaramdam ko naman, inaantok ako, pero pag pumipikit ako, parang may pwersang pinipilit na idilat yung mga mata ko. Ano ba ito nangyayari sa akin? Mabuti pa siguro kumuha na lang muna ako ng tubig sa kitchen. Ha? Si Mayling yun ah. Pupunta rin ba siya sa kitchen? Ay, bibilisan ko na nga maglakad para maabutan ko siya. Nasa hagdan pa lang naman siya eh. Mayling! Mayling! Ha? Ba't di siya lumilingon? Hindi ba, lalapitan ko na lang. Ngayon na ang oras ng paghihiganti. Mayling! Ha? Nakapikit. Tulog siya pero nagsasalita. Tsaka, bakit parang iba yung boses niya? Boses din naman ng babae pero sigurado ko na may kakaiba sa boses niya eh. Ngayon na ang oras ng paghihiganti. Hey, Mayling! 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 Uy! Gising! Gising! Kuya Nathan! Oh! Bakit tayo nandito sa hagdan? Ewan ko sa'yo, hindi mo ba alam? Naglalakad ka habang natutulog. Nagsasalita ka pa nga eh. Ha? Anong sinasabi ko? Teka, ano nga ba yun? Sinabi mo kanina eh. Naalala ko na. Ano yun? Sabi mo, ngayon na yung oras ng paghihiganti? Ano? Sigurado ka ba? I mean, yeah, yun yung saktong sinabi mo kanina. Maghihiganti? Kanino ka maghihiganti? Ewan ko, hindi ko alam. Di kaya sumanib sa akin kung sino mong espiritu kaya nasabi ko yun? Kailangan maipalam natin to kay Lolo. Siya ang makakapagsabi kung ano ang dapat nating gawin. Lolo, pwede ka ba naming makausap? Tungkol saan yan? Tungkol po sa mga espiritu, Lolo. Nathan, akala ko ba hindi ka naniniwala sa mga espiritu? Kasi si Mayling, nagslipok siya at habang naglalakad siya ng tulog kagabi, nagsasalita siya. Sinabing ngayon na daw yung oras ng paghihiganti. Si Lola Clarita mo naman lagi sa mga pakiramdam. Ayaw niya labas ng kwarto, lagi nakahiga lamang. Lolo, baka sinasaniban ako ng espiritu. Sabi ni Kuya Nathan, hindi ko boses ang narinig niya habang nagsasalita ako ng tulog. Nakakita rin ako dati ng mga anino sa salamin at si Ate Lorna. Nakakita siya ng babaeng multo na walang mukha na palutang-lutang dito sa loob ng bahay. Nasaan nga pala si Lona? Wala siya sa kusina pa. Sana nga. Wala si Ate Lorna sa kwarto niya eh. Wala rin sa buong bahay. Saan siya punta? Saan punta si Lona? Hindi kaya lumayas na si Lorna dahil siya ang madalas na nakakakita ng multo dito sa bahay? Baka hindi niya na nakayanan ng takot. Kasalanan ko po ito. Ay, bakit naman kasalanan mo na Ethan? Lolo, ako po ang sumira sa alay na nasa altar. Ako rin po yung dahilan kung bakit nagkalat sa sahig yung abo ng Diyos paper. Lolo, kasalanan ko po, sorry. Ay, di mo alam epekto ang gawa mo. Lahat tayo ngayon nanganganib na sa bahay na ito.
Sino yun? Sinong sumisigaw na babaeng yun? Mayling! Mayling! Buksan mo itong pinto! Sandali pa! Bakit po? Hindi ba ikaw yung sumisigaw? Hindi pa. Pero narinig ko rin ang sigaw na yun. Tinignan ko nga po ang oras nung marinig ko ang sigaw. 2:44 AM na naman. Ilang araw na rin ganun na tuwing sasapit ang oras na yun, nakakarinig ako ng sigaw ng babae na parang nahihirapan. Naguguluhan na talaga ako. At nagtataka rin kung bakit hindi kumikilos ang lolo mo. Dapat ginagawa niya ng aksyon para matigil na ang pagpaparamdam ng mga multo dito sa bahay. Si Lola Clarita nga, pinababayaan lang niya eh. Hanggang ngayon, masama pa rin ang pakiramdam. Hindi man lang niya ipa-check up sa doktor kahit parang tulala na siya at laging nakakulong sa kwarto nila ni Lolo. Hanggang kailan kaya magiging ganito ang sitwasyon natin pa? Hindi ko rin alam, anak. Hindi ko alam. Ma, meron ka mang kilala na pwede nating kausapin tungkol sa mga nangyayari dito sa bahay? Wala, Nathan. Alam mo naman, medyo matagal din tayong hindi umuwi dito, di ba? Ako, may kilala ako sa Ongpin. Pwede natin siyang puntahan doon kung gusto niyo. Sino pa? Si Master Hershong. Isa siyang mongheng Taoist. Sigurado ako masasagot niya ang misteryong nangyayari sa atin dito. Sige po, puntahan po natin siya, Tito Nelson. Sasama ako. Sasama rin po ako. Maligaya pagdating. Ano gusto niyo malaman mula sa akin? Master Hershong, gusto lang sana namin itanong kung paano matitigil ang mga kababalaghang nangyayari sa bahay namin. Nangyayari ba to dahil Ghost Month ngayon? Hindi. Ang mga nangyayari sa inyo ay dahil sa isang kaluluwang hindi matahimik dahil siya'y kinalimutan na. Paano pong kinalimutan na? May espiritong nagagalit dahil hindi nabigyan ng sapat na paggalang at alay. Isang espiritong itinakwil at kinalimutan ng kanilang sariling dugo. Sino yun? Makikilala mo ba siya, Master Hershong? Hindi. Pero baka isa sa pamilya niyo ang nakakakilala sa kanya. Ano ang dapat namin gawin para matahimik ang kaluluwa? Para matigil ang mga nangyayaring kapapalaghan, kailangang hukayin ang isang lihim ng pamilya na inilibing sa kanilang lumang puntod at humingi ng tawad bago magsara ang mga lagusan ng ilalim ng mundo sa pagtatapos ng Ghost Month. At kailangan nyo itong gawin kaagad. Hindi pa po namin kilala kung sino siya eh. Aalamin pa po namin. Paano po pag hindi namin agad nagawa yun? Habang tumatagal, lalong lumalakas ang espiritu at tuwing ikapitong araw, isa sa inyo ang mawawala. Mawawala? Kung ganun, si Ate Lorna, siya ang unang nawala. Hindi siya lumayas. Kinuha siya ng espiritu. Mayling, halika. Sino ka? Bakit wala kang mukha, ha? Sino ka? Hindi mo ako kilala. Pero ako, kilala kita. Paano kita makikilala? Wala kang ang mukha. Inalisan nila ako ng mukha. Sarili kong pamilya ang bumura sa aking pagkatao. Anong pangalan mo? Wala akong nakikitang bibig sa kanya pero malinaw kong naririnig ang sinasabi niya. Anong nangyayari? Bakit biglang lumakas ang hangin? Gaganti ako sa inyo.
mawawala kayo isa-isa. Dadalhin ko kayo sa lugar ng mga espiritu. Tulong! Tulungan niyo ako! Niling! Niling, ano nangyayari sa'yo? Ang espiritong walang mukha! Nandito siya, Kuya Nathan! Nandito siya at kukunin niya tayo! Kukunin niya tayong lahat! Nasaan siya? Ewan ko, nandito siya kanina eh. Pero bigla siyang nawala na tumating ka. Nailin, Nathan, anong nangyari dito? Niling, anak! Ano? Okay ka na ba? Okay na ako pa, pero dapat tayong mag-ingat. Alam ko, hindi nagbibiro ang multong walang mukha. Galit siya. Galit na galit at gusto niyang maghiganti. Clarita, bakit ikaw bangon? Saan ikaw punta? Bakit hindi na lang ako kilalanin? Ha? Ano sabi mo? Kayo ang nag-alis ng pangalan ko. Saan ikaw punta, Clarita? Kayo ang nagsabing hindi ako mahalaga. Kayo ang lumimot. Clarita! Saan ka punta? Balik ka dito, Clarita! Ayan na naman. Naririnig ko na naman ang sigaw ng babaeng yun. And as usual, same time pa rin. 2:44 a.m. Sino ba kasi ang babaeng yun? Anong ginawa sa kanya ng pamilya namin at hindi siya matahimik? Niling! Okay ka lang ba dyan? Okay lang ako, kuya. Bubuksan ko ba ang pinto? Wag na siguro. Siniguro ko lang na okay ka. Pupunta ako sa kwarto ni Mama at saka ng Papa mo. I'll just check kung okay lang sila. Sige, kuya. Salamat. Tito Nelson? Tito Nelson, are you okay? Tito Nelson! Mukhang mahimbig ang tulog ni Tito Nelson. Hindi siya nagising sa mga katok ko. Yan, lakas na nga ng katok na ginawa ko. Baka pagod lang siya kaya mahimbing ang tulog. Nathan? Ha? Ma, kayo pala. Ba't lumabas ka pa ng kwarto? Pupuntahan sana kita ron after ko dito kay Tito Nelson eh. Narinig ko kasi yung sigaw ng babae. Medyo natakot ako. Lalo na at napansin kong bumalik yung mabahong amoy na naaamoy natin dati. Akala ko wala na yun eh. Parang na-immune lang yata ang mga ilong natin kaya di na natin gaanong napansin. Sige na, Ma. Bumalik ka na sa kwarto mo. Okay ba ang Tito Nelson mo? Yan nga po, hindi sumagot eh. Baka mahimbing ang tulog. Ano? Buksan natin ang pinto. Ito ang susi ng mga kwarto. Kailangan masiguro natin na nasa loob nga ang Tito Nelson mo. Ikapitong araw ulit ngayon. Baka... Naku, huwag naman sana. Oh my God! Wala dito si Nelson! Ma, saan natin nahanapin si Tito Nelson? Sigurado ako, kinuha siya ng maghihiganting espiritu. Ako gusto kausap kayo tungkol Clarita. Pa, ano nangyari kay Mama? Ako hindi na alam na nangyayari sa mama mo, Vivian. Lagi siya sabi masama pakiramdam niya. Lagi siya tulala. Pagkausap ko siya kung ano-ano sinasabi, naging ganyan siya nung nawasak kalay espiritu. Sorry po, Lolo. Hindi kasi ako niniwala agad. Ngayon, naranasan ko na mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag kung bakit at paano nangyari. Hindi kita sisinetan. Lolo, nagpunta kami kay Master Hesyong. Sabi niya,
May isang espiritong itinakwil at kinalimutan ng sariling dugo. Kaya galit siya ngayon at gustong maghiganti. Kilala mo ba kung sino ang kaluluwang yun? Papa, kung kilala mo ang espiritu, sabihin mo sa amin para magawa namin ang dapat gawin para tumigil na siya sa panggugulo sa atin. Nawala na si Ate Lorna. Ngayon naman, si Nelson. Sino bang susunod na kukunin ng espiritong yun, ha? Tulungan mo kami, Lolo. Gusto kong maibalik sa atin ang papa ko. Espiritu itinakwil at kinalimutan ang sarili dugo? Sino siya? Isipin mo, Papa. Kailangang malaman natin bago pa matapos ang Guzman. Lolo, gusto kong tumulong. Sa akin yata nagsimula ang lahat ng to. Kaya gusto ko makabawi sa inyong lahat. Sabihin mo lang kung sino multong walang muka para magawa natin ang dapat nating gawin. Naalala ko no bata pa ako. Magkwento sa akin papa ko tungkol kay Ama Suyin. Busok kapatid yun na lolo ko. Ama Suyin? Si Ama Suyin ay babae. Nabuhay noong panahon hapon. Guerrillas pa siya. Tulong siya mga Pilipino laban sa hapon. Ano pong nangyari sa kanya, Lolo? Nalaman hapon na espiyas siya. Gusto hapon susuko siya masuyin para hindi epek negosyo at pangalang pamilya sinuko na lolo ko siya masuyin. Kinulong siya, pinahirapan at kalaunan na pinatay. Di siya binigyan ng maayos na libing. Yun, sinabi lang hapon na wala siya. Nasaan na ang mga buto niya ngayon, Papa? Paglipas mga taon, nakusyensya lolo ko. Pinalibing niya mga buto sa likod ng lumang libingan ng pamilya. Wala pa rin tamang ritual sa paglibing sa kanya. Di pinaalam kahit kanino man. Di siya bigyan respeto. Burado kanya pagkatao. Nawala siya mukha sa mundo ng mga buhay. Walang mukha? Yung multong palutang-lutang dito sa bahay na lagi kong nakikita. Wala rin siyang mukha. At sinasabi niyang pamilya niya ang bumura sa kanyang pagkatao. Siya si Ama Suyin, Lolo. Sigurado ako, siya si Ama Suyin. Bakit niyo ko kinalimutan? Bakit niyo ko pinabayaan? Bakit? Clarita, ano nangyayari sa'yo? Hindi ako si Clarita. Ama Suyin? Ikaw ba si Ama Suyin? Lumulutang siya. Lumulutang si Mama. Hindi ako ang mama mo. Hindi ako si Clarita! Lola! Lola! Clarita, baba ka! Baka magsak ka niyan ay! Lola! Lola, bumaba ka dyan! Isa-isa kayong mawawala. Isa-isa kayong mawawala! Dito libingan mga ninuno ko. Dito sa likod nakalibing mga buto ni Ama Suyin. Huhukayin ko na po, Lolo, para makita natin kung nandyan pa ba talaga ang mga buto ni Ama Suyin. Ito ang piko at pala, Kuya Nathan. Oh, umpisa ka na, Nathan, para makauwi tayo agad. Hihintay sa bahay sina Clarita at Vivian. Opo, sisimulan ko na. Mag-ingat ka, Kuya. Oh, tuloy mo lang, Nathan. Ayan, nabubutas mo na libingan. Konti na lang, Kuya. Ayan, butas na ang libingan. Lakihan mo pa ang butas para makuha natin ang mga buto ni Ama Suyin. Pwede nang tukutin ang laman ng libingan. Abutin ko na lang po, Lolo. Gusto mo bang tulungan kita? Wag na, Maylin. Ito na, hahawakan ko ng sakong nasa loob ng libingan.
hangin, Lolo. Ikaw, bilis, Nathan! Ilabas mo laman sako! Lolo, mga buto lang ang laman ng sako at isang sunog na litrato. Babae ang nandito. Hindi ko lang mamukhaan dahil sunog ang mahigit kalahati nito. Kawalan natin ritual ng paghingi ng tawad. Simula muna, Meleng! Opo, Lolo. Ito na. O kaluluwang naiwan sa dilim na itinaboy ng panahon, hindi ka namin naaalala. Hindi ka namin naihatid. Sa buwan ng mga kaluluwa, sa oras na ang lupa ay bukas at ang langit ay malapit, kami dumudulog. Humihingi ng tawad. Hindi ka namin nabigyan ng parangal. Pakawalan mo ang aming kasalanan at kami patawarin. Binibigyan ka namin ng huling parangal. Sana magkaroon ka na ng kapayapaan. Pa, mabuti at dumating na kayo. Tulog na si Mama. Nagawa niyo ba ang dapat gawin? Oo, nagawa namin. Kung ganun, bakit hindi pa bumabalik sina Ate Lorna at Nelson? Wala pa rin ang papa ko. Lolo, pinatawad na kaya tayo ni Ama Suyin? Hindi ko alam. Pero importante, humingi tayo tawad at bigay tayo sa kanya tama ritual sa libing. Paano si Papa? Di na ba siya talaga makakabalik? Depende yan sa gusto ni Ama Suyin. Nakahanda na ang mesa. Halina kayo at maghapunan. Ate Lorna? Teka, saan ka galing? Sa kusina. Tinulungan nga ako ni Sir Nelson na ipaghanda kayo ng hapunan. Nandyan si Papa? Mailing! Halika na, ipinagluto kita ng paborito mo. Papa! Papa! Hoy! Ba't ka umiiyak? Wala po. Namiss lang kita, Pa. Aalis na ako, Kong Lao. Pupunta ako sa tindahan natin. Ikaw ingat, Clarita, Lagi naman ako nag-iingat. Sasamahan kita ngayon, Ma. Naiinip na ako dito sa bahay eh. Sige, alis na kayo. Ako mag-aalay ulit. Di pa naman tapos sa Ghost Month. Alam ko, napatawa na tayo ni Ama Suyin. Wala na magugulo dito sa bahay natin. At wala na rin yung mabahong amoy. Aalis na kami ni Nathan, Papa. Babalik na kami sa Amerika. Bye, Lolo. Mag-ingat po kayo lagi dito. Ingat ka rin sa Amerika, Nathan, ha? Bye, Kuya Nathan. Bye, Tita Vivian. Mailing, tingnan mo yung bintana. Bakit, Kuya? Para kasing may nakasilip eh. Si Ama Suyin! Yan si Ama Suyin! May mukha na siya!